inyo ang Panginoon. Ang pagkain ibibigay ko sa inyo sa sanlibutan ay ang aking laman. Sa nakalipas na mga linggo na ating pinagnilay-nilayan, nakita natin ang kababalagang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng pagkamarami ng tinapay. At ipinaayam niya na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang tinapay na galing sa langit. At bahagi pa rin noon ang karugtong ng aming pagninilay ngayon sa araw na ito ay ang kang pagkain na ibibigay niya para sa kaligtasan ng sanlibutan ay ang aking laman. Tulad nga po na binigyan natin ng pagninilay ng nakaraang linggo, tanging pagkilala na iba yung salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at iba yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Muli pinagtitibay na ang salitang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, tulad ng ipinahayag sa atin sa banal na kasulatan, ay alin? Ang kanyang laman. Hindi lang ang kanyang salita, ngunit ang kanyang laman. Dalawang dagdag ko na puntos na nais nating pagnilay-nilayan sa araw na ito. Una, ninais ng Diyos na ang pakipag-ugnayan natin sa Kanya ay sa pamagitan ng pagkain. So napakaalaga na makita natin yung kahalagahan, hindi lamang sa karanasan natin bilang mga tao, ngunit lalong-lalo na sa karanasan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan na naging bahagi ng karanasan ng mga Hudyo. Na makita natin na binahagi niya rin yung mana na galing sa langit. Alam natin na ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Sa umaga ay mana, sa hapon ay ang mga ibon na nagbibigay sa kanila ng karne. Na ninais ng Diyos na may pakita na nais niyang maligtas itong inilabas niya sa Ehipto ay makarating sa lupang pangako na kung tawagin natin ngayon ay ang Israel. Pero yung lupang pangako na nakita natin sa banal na Israel, tawag natin dito ay the biblical Israel. Kasi ngayon lumiit na namin Israel. Yung kalahati ay Palestine. Pero bahagi o ng pagkilos na kung saan ay pinamanig ng may kapal, ganoon din sa paalala na ibinahagi niya sa atin, yung makita natin na yung banal na Eucharistia, kasi yung huling hapunan, nangyari ang huling hapunan sa panahon na tinatawag natin na pagdiriwang ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Yung kung tawagin na the feast of the Passover meal. Ano yung Passover meal? Hindi yung overpass. Bahagi o, pero ibig sabihin, nakatawid. Mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo tungo sa pagiging malaya. Mula sa tinatawag nating walang sariling bayan na nagkaroon ng sarili nilang may tuturing na lupain. Bahagi sa anong nakita natin, kasi yung Passover meal ay pagpapaalala, hindi lang mga unang mana, ngunit yung pagdiriwang ko kasi ng Passover meal ay pagpapaalala nila ng kanilang pagliligtas, kasi yung ginawa yung 10 salot, kaya pumayag ang Parao na makaalis ang mga Hudyo. Kasi nagbigay ng 10 salot, na ang pinakahuling salot ay na ang ginawa ng mga Hudyo ay sila ay nagpatay ng kordero
tupang walang mainunis, yung tupa na nakalaan para sa pag-ahandog para sa Diyos. So sila ay inialay nila yung tupa, pinatay nila yung tupa, at yung dugo ng tupa ay alin? Inilagay nila sa kanilang mga bahay. At ang dugo nung dumaan ang anghel ng kamatayan, yung mga may bahay na may dugo ay hindi ginalaw ng anghel ng kamatayan. Pero yung mga bahay na walang dugo, ano yung nangyari sa kanila? Namatay ang lahat ng panganay na lalaki, tao man o hayop. Kaya doon din namatay yung anak ng panganay na anak ng Parao. Kaya alin? So yun ay kanilang ilagay at kanilang kinain yung tupa na kanilang inihandog kasama ng tinapay na walang libatura. So yun po yung araw ng ipinagdiriwang ng mga Hudyo noong huling hapunan. Ninais ng Diyos na makilala at makita ng mga Hudyo na ang pagliligtas niya ay sa pamagitan ng pagkain na higit natin pinapakinabangan sa loob ng banal na Eucharistia. Hayaan nyo na uling-ulitin ko. Pasensya na kayo, pero napakalaga na makita natin. Kaya nga sabi ko nga kapag walang hadlang, dalawa lang naman yung hadlang. Kasalanang malaki at yung pagkain sa loob ng 1 oras bago magkumunyon. Pero pag wala yung hadlang, magkumunyon kayo. Bakit? Nais ng Diyos na makaniig tayo. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang sa utak, hindi lamang sa puso, ngunit sa buo natin sa katauhan, kasama na dyan yung tiyan. Sabi nga natin hinakain natin ng Diyos. Pagkakataon kapag tumanggap tayo ng komunyon. Kaya yun ang pinaka most intimate na ugnayan ng tawag ng Diyos. Kaya kapag nagkumunyon tayo, kausapin ninyo ang Diyos, magsumbong kayo. Mas maigi pa yung kayo magsumbong kayo sa kapitbahay ninyo. Kapag nagsumbong kayo sa kapitbahay nyo, i-dismiss lang kayo. Sa Diyos, kapag nakausapin ninyo, isumbong nyo at bahagi yung kung saan makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Kaisa natin ng Diyos. Nagiging pagkain natin ng Diyos. At yun ang nais na nawa makita ko natin. Napaka-intimate. Nagiging kabahagi kayo ng pagka-Diyos ni Jesus. At isang biyaya na nawa po, lubos nating pakinabangan. Sabi nga natin, siguro, gawa ng napaka-ordinaryo natin, pero ganon. Ninangis ng Diyos. Hinayaan ng Diyos na siya ay maging pagkain ng tao para mabigyan tayo ng kaligtasan. Bigyan tayo ng gabay. At yung pangalawang puntos, para bigyan tayo ng lakas ng isang katuparan natin ang ating misyon. Bahagi ko yun. Kaya nga po, sa unang pagbasa, maliwanag doon na nakakita natin yung mula po sa unang aklat ng mga hari, ang nakita natin sa unang pagbasa, si Elias ay pagod na pagod at sabi niya gusto niyang mamatay. Pero ginising siya ng anghel ng Diyos at nakita niya yung tinapay at tubig. At anong sabi sa kanya? Bumangon ka at kumain ka para maging lakas niya sa kanyang paglalakbay sa loob ng 40 araw. Saan siya pupunta? Sa bundok ng Diyos.
sa bundok ng Horeb. Bakit siya pumunta roon? Kung mababasa niyo po yung unang aklat ng mga hari, kasi makipagtunggali siya sa mga pari ni Baal. Doon kasi magkakaroon sila ng pagtunggali ng doon may ipapakita kung sino yung tunay na Diyos. Kasi yung mga propeta ng Israel pinapatay ni Haring Akas. Kaya anong sabi ni Elias, tayo'y mag-alay, walang magbibigay ng ningas, at kung sino yung handog na siyang masusunod, yun ang tunay na Diyos. Sige ang kanyang misyon. Kaya yun ang nagbigay sa kanya ng lakas, yung pagkain ng tinapay na bigay ng anghel. Kaya nga maganda yung makita natin sa ikalawang pagbasa ngayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sinabi niyo? Maging mahinaon, kayo ay maging mabuti, at magpatawaran. Magagawa pa ng tao? Hindi natin magagawa yun kung wala ang Diyos. Kaya mahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa inyo, at mahirap yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Mahirap na mahalin ang iyong kaaway. Mahirap yung pinagagawa ng Diyos. Pero paano natin magagawa yun? Kasi tayo nananalig na alin? Na our God is a God who can transform a piece of bread and several drops of wine into the body and blood of our Lord Jesus Christ. Tayo nananalig na ang ating Diyos ay ang Diyos na kayang magbago mula sa isang piraso ng tinapay at sa ilang patak ng alak para maging katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ay kaya rin tayong baguhin. Kaya niya rin na tayo ay makapagpanibago at makapagpapatawad sa ating mga kasalanan, na magbibigay sa atin na lakas upang mahalin natin ang ating kapwa, kasama na dyan yung kaaway, maging mabait doon sa mga taong walang iya. Bakit? Kasi yung lakas na yan ay manggagaling kay Jesus. Saan? Ay di kapag tayo nagpupumunyon, doon lang natin makukuha yung lakas. Kaya napakahalaga po yung biyaya ng pagkakataon. At sana maunawaan natin yung kahalagahan ng kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Diyos sa biyaya ng banal na Eucharistia. At marami pa tayong magagawa. Pero saan tayo kukuha ng lakas? Ay di kay Jesus. At saan natin kinanakita si Jesus? Sa banal na pagdiriwang ng misa na kung saan siya ay naririto. Hindi lang bilang simbolo. Hindi pa kasi natin mga kapatid na mga itinuturing ng sarili na tagasunod ni Jesus. Pero hindi mga Katoliko. Sa kanila, mayroon din silang komunyon. Pero once a month. Pero sa kanila, simbolo lang ito ni Kristo. Sa atin hindi. Si Kristo mismo yun. Kaya maliwanag ay pinahayag ngayon sa Ebanghelyo natin, ang pagkain ibibigay ko para sa katubusan ng sanlibutan ay ang aking laman. Dito pong dalawang ito. Una, pagkilala na ninais ng Diyos na tayo ay higit niyang makalingig sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang katawan. Pangalawa, ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang may isa katuparan natin ang ating pagkilos bilang mga anak ng Diyos, upang tayo ay higit na magpakilala bilang mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo.